Lakas mangulit nitong isang to. Ayan, lalakas nila mangulit mga kalapatids. Katatapos lang natin ibilad yung ating mga pang south. At dahil more than 10 days na sila, bibigyan na natin sila ng good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulok TV. At sa video nga na ito, ipagpapatuloy sana natin yung ating naudlot na kwentuhan tungkol sa pagbumotivate sa ating mga alaga bago isampa sa track para sa liparan. Subalit, tayo naman mismo ang na-demotivate dahil sa mga ilang pangyayari na hindi nating inaasahan. Kaya pagpasensyahan nyo muna kung iisang tabi muna natin yung usapin tungkol sa pagbumotivate, sapagkat naniniwala ko na mas magandang pag-usapan yan habang ginagawa natin ang aktual para mas nakikita nyo mga kanyubi kung paano yung ating ginagawa ukol dyan. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin yung mga posibilidad na pagbabago na magaganap dito sa ginagawa natin pag-aalaga at sa mga susunod nating liparan sa hinaharap. Kaya tutok lang dito mga kalapatids, at ikaw na nanonood kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pag-subscribe ka na, hit mo ng notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Habang pinag-uusapan natin yung setback na nangyari sa ating pag-aalaga at sa paglilipad ng ating mga ibon, ipapainumin ko muna yung ating mga ibon ng hinihanda nating herbal juice. Alam nyo na yan sa mga old supporters natin, yung mga dati nang nanonood. Araw ng Lunes ngayon, kaya ayan ang ating inihanda: oregano, bawang, honeybee, tsaka kalamansi. So yan lang yung ating hinalo-halo dyan. So paiinom na natin to muna sa ating mga ibon para naman lumakas-lakas yung ating mga alaga. Sa mga bagong supporters, panoorin nyo na lang yung mga previous video natin na ginawa tungkol dyan kung para saan yan, para nang sa ganun ay magkaroon din kayo ng idea. Pwede nyo gayahin, pwede rin hindi. Bigyan din natin yung ating mga breeders para naman maisali nila to dun sa kanilang mga inakay. At 10 days old pataas naman na yung mga inakay nila, so pwede na yan. Ayan, alright. Tingnan nyo, pakeme-keme pa sila. Ayaw pa nilang inumin yung ating inihandang juice sa kanila. Ganyan talaga yan, pagka Lunes ayaw nila, pero mamaya pag nauhaw sila, no choice din sila mga kalapatids. So balik na tayo dun sa ating pag-uusapan. Ayun nga mga kalapatids, nagkaroon ng hindi inaasahang setback sa ating ginagawang paglipad ng ating mga alaga. Kung natatandaan ninyo yung mga episode natin ng mga nakaraan, inihanda natin yung ating mga ibon sa liparan sa North. At nung Sabado, sa mismong araw ng loading, ay nag-announce bigla yung aming club na aborted na o hindi na matutuloy yung liparan sa North. So nakakalungkot yun mga kalapatids, dahil nga naghanda tayo simula pa nung in-announce na magkakaroon ng liparan, nag-breed tayo, bumili tayo ng singsing, tapos biglang na-abort. So nakakapanghinayang, lahat ng ating mga ginawa mapupunta sa wala. Pero ganun pa man, naiintindihan naman natin yung dahilan ng club management. At kung ano man yun, hindi ko na lang i-share sa inyo mga kalapatids dahil medyo personal. Siyempre nangihinayang tayo dahil lahat ng mga pinagpagura natin, lahat ng mga pinaghandaan natin, mapupunta lang sa wala. Bagamat cancel na yung liparan sa North, nag-abiso naman na baka matuloy yung sa South sa November 2024. Hindi ko alam kung maglilipad pa ako ng South sa November sa club namin iyon dahil medyo demotivated na tayo. Pero ganun pa man, tignan natin kung anong mangyayari. Ang natitiyak ko lang ngayon mga kalapatids ay kailangan na nating magbawas ng ibon. Dahil nga, dumadami na yung ating mga alaga. So kailangan na natin mag-out mga kalapatids. At dahil dyan mga kalapatids, etong dalawang inakay na ito na half sibling ng ating 6 overall champion na si Angel, siguradong i-out na natin to mga kalapatids. Ito yung anak nitong dalawang ito. Yung Grisel na yan ay yun yung tatay ni Angel mga kalapatids. Samantalang itong Taiwan na yan, yung maliit na white flight na yan, yan ang nanay ng ating mga barako o yung mga kak natin na inililipad dito sa ating Flyers Love. Ito, tsaka ito, magkapatid yan Ito yung ibon natin na nawala ng 5 months na nakabalik. At ito naman yung si Jessie na laging nauuna sa mga ginagawa nating pagtitraining sa kanila. Sayang nga lamang at naudlot, hindi natin nakakita kung hanggang saan pa yung potential na pwedeng ibigay sa atin ng ating mga ibon na to. Pinag-iisipan ko, it's either ito o kaya ito, i-out na rin natin yan mga kalapatid. Pa ako nakakapag-desisyon kung sino yung i-out ko sa kanilang dalawa, pero malamang yan, mag-out tayo dyan sa kanila ng isa. Medyo dumadami na rin kasi yung ating mga alaga at nagiging magastos na dun sa pagbibigay natin sa kanilang mga patuka at ng iba pa nilang pangangailangan. At saka kailangan natin magbawi dun sa mga nawala sa atin na ibigay natin sa kanila tapos hindi naman natuloy yung liparan. Pag-iisipan natin kung ito ba i-out natin
O ito, mga kalapatid. Ang bloodline nito, old line Homer yung tatay, yung nanay Taiwan. Ayun yung nanay at tatay nila, mga kalapatid. So, ito yung tatay niyan. Tapos, ito naman yung nanay. Ayan, yung white plate na yan. So, yan ang kumpirmadong i-out natin. Isa sa kanila. Tapos, itong dalawang to. Ang bloodline naman ito, Vandenbroek at Taiwan. Ito naman yung kanilang mga magulang. Samantala, itong dalawang to na naka-SDR natin, na full siblings ni Angel, mga kalapatids, ay di natin alam kung ano yung magiging kapalaran nila. Hindi ko alam kung i-out din natin sila kasi nga, di natin sure kung maglilipad pa tayo ng South sa parehong club na yon. Pero sa totoo lang, ayokong i-out tong mga to, mga kalapatids, dahil napakasisipag nitong lumipad. At pinapakitaan ako to ng magandang performance. Gaya nung pinapakita ni Angel noong mga panahong kabataan niya nung tinitraining pa natin siya. So, tignan na lang natin kung anong mangyayari dito sa mga to. Depende sa magiging sitwasyon, mga kalapatids. I-update ko na lang kayo. Sa pagkakataong ito, ang pinakapunto, kailangan nating mag-out para naman makabawi tayo sa expenses ng ginagawa nating pag-aalaga. Sasamantalahin ko na rin pagkakataon, mga kalapatids, baka interesado kayo, pwede nyo akong i-PM doon sa ating Facebook page. PM nyo lang ako para mapag-usapan natin kung interesado kayo. Alright? Paano na ngayon yan? Saan tayo maglilipad, mga kalapatids? Sa ngayon, ine-explore natin yung iba't ibang club, tinitignan natin yung kanilang background, chine-check natin kung ano yung magandang salihan at doon tayo maglilipad. At sa puntong ito, na-shift yung ating focus mula sa flying papunta uli sa breeding kasi nga kailangan natin mag-breed ng panibago na siyang ating sisingsingan sa mga susunod na liparan. Ang totoo, umorder na tayo ng singsing doon sa isang club na napipisil nating salihan. At kailangan na nating ihanda yung susuksukan natin para makahabol tayo sa susunod na schedule na liparan sa club na yon. At pinag-iisipan ko dito sa ating mga breeders kung sino yung ating pagpaparisin para makapag-produce ng ipanglalaban natin sa susunod na liparan doon sa club na ating sasalihan. Kaya natiling nakatutok lang dito sa ating munting tambayan sa mga magaganap na pagbabago dito, mga kalapatids. At tuloy-tuloy pa rin yung ating gagawing kwentuhan. Siyempre, nakapupulutan ng kaalaman. Kaya kung ikaw na nanonood, hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Mag-like, comment, share sa video ito kung yung nagustuhan. At pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para marami pa ang maabot ng ating programa. Paano, mga kalapatid? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!